10 taon na inaksaya ko sa pagpapakatanga sa pamilyang to. Pero wala pala akong halaga kahit kasing baba ng basahan. Get out, Flor de Lisa. Bitbitin mo ang lahat ng kadumihan mo at wag na wag ka nang babalik sa mansyong ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay matalim, parang kidlat na humahati sa katahimikan ng gabi. Bawat salita ay may kasamang pagdura sa sahig. Isang insultong tumama ng direkta sa pagkataon ni Flor. Sa labas, ang ulan ay tila sumasabay sa pagguho ng kanyang mundo. Hawak-hawak ni Flor ang isang basket ng mga nilabang damit ni Ricardo. Ang mga kamay niya ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng mga salitang dumurog sa kanyang dibdib. Ngayong araw sana ang anibersaryo ng kanilang kasal. Nagluto siya ng paboritong pagkain nito, naghanda ng kaunting sorpresa, at nagdasal para sa kanilang pagsasama. Ngunit sa pagbukas niya ng tinto ng kwarto, ang natagpuan niya ay hindi pagmamahalan, kundi ang katotohanang matagal na palang itinago sa ilalim ng kanilang bubong. Nakita niya si Ricardo na nakayakap kay Clara sa ibabaw ng kama. Ang mga bisig na dapat ay yumayakap sa kanya tuwing siya ay pagod, ay siya mismong yumayakap sa ibang babae. Nang magtama ang kanilang paningin, walang pagsisisi sa mga mata ng kanyang asawa. Tanging inis lamang. Ano ba, Flor? Can't you see na abala kami? Huwag kang mag-eskandalo dito, umalis ka na. Ani Ricardo habang binabato sa kanyang paanan ang ilang pirasong barya. Naramdaman ni Flor ang pagtulo ng mainit na likido sa kanyang mga pisingi, pero hindi siya makahinga. Ang dibdib niya ay tila pinipiga ng isang higanteng kamay. Ang bawat tibok ng puso niya ay masakit, parang may nakabaon na libu-libong karayom sa loob. Hindi siya makasigaw, hindi siya makalaban. Ang mga damit na hawak niya ay unti-unting nalalaglag sa putikan. Ang mga puting tela ay nabahira ng dumi ng lupa, gaya ng kanyang buhay. Ang lahat ng sakripisyo, ang pagtitiis sa bawat panunumbat ng biyenan at ang pagtatago sa kanyang sariling pangarap para lang mapanatili ang kapayapaan sa bahay na ito, lahat ay nauwi sa wala. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, namamaga, magaspang, at may peklat mula sa pagkayod sa sahig ng mansyong ito. Ito ba ang bayad sa lahat ng pagmamahal na ibinigay niya? Ricardo, 10 taon. Wala ba talaga akong halaga sa'yo? Bulong ni Flor. Ang boses niya ay halos hindi na marinig ng hangin. Ngunit bago pa makasagot ang lalaki, isang malakas na tulak ang tumama sa kanyang balikat mula kay Doña Consuelo na kanina pa palang nakatayo sa likuran niya. Bumagsak si Flor sa basang semento. Ang kanyang tuhod ay nakasugat. Dumaloy ang dugo na humalo sa tubig ulan. Tiningnan siya ng biyenan niya nang may halong pandidiri. Huwag mo akong maitanong ng ganyan. Ang tingin namin sa'yo ay isa lang tagapagsilbi na aksidenteng napangasawa ng anak ko. Now go! Bago ko ipatawag ang mga security para kaladkarin ka palabas. Tumayo si Flor ng dahan-dahan. Ang bawat galaw niya ay tila mabagal, parang isang bangungot na hindi matapos-tapos. Sa gitna ng kanyang pagliligpit sa mga gamit, may nahulog na maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang suot na apron. Isang lumang kuwintas na may pendant na hugis agila, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ama bago ito naglaho. Sa gitna ng unos, sa harap ng gate na tuluyang isinara sa kanyang mukha, tumigil ang pag-iyak ni Flor. Ang hapdi ay unti-unting napalitan ng isang malamig na damdamin. Hinawakan niya ng mahigpit ang pendant. Kung ang pagmamahal niya ang naging kahinaan niya, ano ang mangyayari kung ang lahat ng kinatatakutan nilang mawala sa kanila ay siya mismo ang kukuha? Sa ilalim ng nagdidilim na langit, isang tanong ang gumuhit sa kanyang isipan na magsisilbing mitsa ng kanyang pagbabago. Kung ang lahat ng ito ay naging abo na, may matitira pa ba sa kanila kapag nalaman nilang ang tinapagtapakan nilang basahan ay ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong sinubukan nilang nakawin? Ang bawat hakbang ni Flor palayo sa mansyon ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang ulan ay humupa na,
Ngunit ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto ay tila ayaw ng humiwalay. Sa bawat pagpatak ng tubig mula sa mga dahon ng puno, naalala niya ang boses ni Doña Consuelo, ang halahak ni Ricardo, at ang mapang-aping tingin ni Clara. Lahat ng ito ay parang mga aninong humahabol sa kanya sa madilim na kalsada. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at kupas na bahay sa dulo ng bayan. Dito nakatira si Mang Tino, ang tanging tao na naging saksi sa kanyang pagkabata at sa mga huling sandali ng kanyang ama bago ang misteryosong pagkawala nito. Kumatok siya ng mahina. Ang pinto ay bumukas, iniluwa ang isang matandang lalaki na may mukhang bakas ang pagod at panahon. Nang makita ni Mang Tino ang kalagayan ni Flor, basang-basa, puno ng putik, at may sugat sa tuhod. Agad siyang pinalapit nito sa loob. Inabutan niya si Flor ng isang baso ng mainit na kape at isang tuyong tuwalya. Ang init ng tasa ay tila unti-unting nagpabalik ng diwa ni Flor. "Flor, anong nangyari sa'yo? Bakit ka narito sa ganitong oras?" Tanong ni Mang Tino. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Inilabas ni Flor ang lumang kwintas mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa mesa. Ang gintong pendant na hugis agila ay kuminang sa ilalim ng madilaw na ilaw ng bumbilya. "Pinatalsik nila ako, Mang Tino. Sabi nila, wala akong halaga. Sabi nila, isa lang akong basura na dapat nang itapon." Nanlaki ang mga mata ni Mang Tino nang makita ang kuwintas. Dahan-dahan niyang hinawakan ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa emosyon. Hindi ito maaari. Sa wakas, lumabas na rin ang katotohanan sa tamang panahon. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Flor. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa malalim na mga mata ng matanda. Huminga ng malalim si Mang Tino bago nagsimulang magsalita. "Ang kuwentas na ito ay hindi lang basta alahas, Flor. Ito ang susi. Ang iyong ama, si Don Eduardo, ay hindi basta negosyante. Siya ang may-ari ng pinakamalaking imperyo ng transportasyon sa bansa bago siya ipinagkanulo ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang mga De Silva, sila ang nasa likod ng pagbagsak ng iyong pamilya 10 taon na ang nakalilipas. Ginamit nila ang iyong ama para makuha ang lahat at nang wala na silang mapiga, itinuring nilang patay na siya." Parang isang kidlat na tumama sa isip ni Flor ang bawat salitang binitawan ni Mang Tino. Ang pamilyang nagpakahirap sa kanya, ang asawang nagpaksil sa kanya. Sila pala ang mga taong sumira sa buhay ng kanyang tunay na pamilya. Hindi lang ito basta pagtataksil sa kasal. Ito ay isang napakalalim na utang na loob at hustisya na kailangang bayaran. Tumingin si Flor sa salamin na nakasabit sa dingding ng maliit na bahay. Hindi na niya nakikita ang babaeng mahiyain at mapagtiis. Ang nakikita niya ay isang taong may kapangyarihang bumawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Ang pait sa kanyang dibdib ay nagbago ng anyo. Naging isang matalim at determinadong layunin. "Mang Tino," wika ni Flor. Ang boses ay matatag na, malayo sa pang-inghinig kanina. "Tulungan mo akong mabawi ang lahat. Hindi para sa pera, kundi para sa katarungan ng aking ama." Tumango si Mang Tino. Isang bahagyan ngiti ang sumilip sa kanyang labi. "Handa akong maglingkod sa iyo, Flor. Ngunit tandaan mo, ang landas na tatahakin mo ay puno ng pang-anib. Ang mga De Silva ay hindi susuko ng basta-basta." Sa labas, ang hangin ay umiihip ng mas malakas, tila isang babala sa paparating na bagyo. Si Flor ay hindi na natatakot. Binuksan niya ang kanyang palad at muling hinawakan ang kwintas. Kung akala nila ay tapos na ang lahat, nagkakamali sila. Nayon palang magsisimula ang totoong kwento. Ang paglipas ng 3 buwan ay parang pagpaspas ng pakpak na isang ibon. Mabilis at tahimik. Sa isang silid na overlooking sa busy na kalsada ng Maynila, nakaupo si Flor sa harap ng isang salamin. Hindi na ang babaeng basang-basa ng ulan at puno ng putik ang nakikita niya.
Ang suot niya ay isang eleganteng silk blouse. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay may talim na nakakakaba. Sa tabi niya, inilapag ni Mang Tino ang isang makapal na folder. Lahat ng ebidensya ng maling transaksyon ng mga De Silva ay nandito na, Flor. Ang kanilang kumpanya ay unti-unti nang nalulugi dahil sa maling pamumuhunan ni Ricardo. Ito ang tamang panahon para pumasok tayo. Kinuha ni Flor ang folder. Bawat pahina ay naglalaman ng mga kontratang nilagdaan ng mga De Silva gamit ang pangalan ng kanyang ama. Ang galit na dati ay nagpapaso sa kanyang dibdib ay naging malamig na determinasyon. Hindi lang natin sila babagsakin, Mang Tino. Sisiguraduhin kong sila mismo ang magpapatakbo ng sarili nilang pagkawasak. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Gagamitin ni Flor ang natitirang kayamanan ng kanyang ama para magpanggap bilang isang mysterious investor mula sa ibang bansa. Sa ilalim ng pangalang Florence Salazar, magtatayo siya ng isang korporasyon na magiging pangunahing kakompetensya ng De Silva Transport. Kinabukasan, sa isang maranyang ballroom kung saan ginaganap ang taunang business gala, naglakad si Flor. Ang bawat hakbang niya ay may awtoridad. Ang mga tao sa paligid na dati ay hindi siya papansinin, ay napalingon at bumulong-bulong. Si Doña Consuelo at Ricardo, na pumasok sa ballroom ng may mataas na no, ay hindi siya nakilala. "Who is she?" tanong ni Ricardo sa kanyang tabi, ang mga mata ay nakasunod kay Flor. "I don't know, but she looks familiar," sagot ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Lumapit si Flor sa kanila, dala ang isang baso ng champagne. Ang kanyang ngiti ay perpekto, malamig at mapangakit. "Good evening. Ako si Florence Salazar. Nabalitaan ko na ang De Silva Transport ay naghahanap ng bagong business partner para sa inyong expansion project?" Namilog ang mga mata ni Ricardo. "Yes, Miss Salazar. I am Ricardo De Silva. Isang karangalan na makilala ang tulad mo." "Isang karangalan din," sagot ni Flor. Inabot niya ang kamay ni Ricardo. Ang pagdampi ng kanilang balat ay nagdulot ng kilabot sa katawan ni Flor, ngunit hindi siya nagpatinag. "Sana ay maging produktibo ang ating pagtatrabaho. Napakarami ko pang gustong talakayin tungkol sa inyong kumpanya at sa mga lihim na nakatago sa inyong kasaysayan." Nagkatinginan sina Ricardo at Doña Consuelo. May kakaibang kaba na gumapang sa mukha ng matandang babae. Ang boses ni Flor ay may tonong pamilyar, isang boses na matagal na nilang kinalimutan. "Miss Salazar, may pinupuntirya ka ba?" tanong ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis at kaba. Tumawa ng mahina si Flor. Ang tunog ng kanyang tawa ay parang musika na nagbabala ng isang malaking sakuna. "Wala naman. Gusto ko lang siguraduhin ang bawat negosyong papasukin ko ay malinis. Hindi ko kasi gusto ang mga taong magnanahaw ng hindi kanila." Iniwan niya ang mag-ina na nakatulala sa gitna ng ballroom. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ni Flor ang isang matinding kagalakan. Ito ang simula. Ang mga taong sumira sa kanyang buhay ay nagsisimula ng pumasok sa bitag na siya mismo ang naganda. Ricardo, Doña Consuelo, enjoy the spotlight while it lasts. Dahil kapag bumagsak kayo, walang kahit sino ang makakasalo sa inyo. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang masalimuot na laro ng pusa at daga. Sa opisina ng De Silva Transport, ramdam ang tensyon. Ang kumpanya ay nangangailangan ng malaking puhunan para sa kanilang bagong logistics project, at ang tanging pag-asa nila ay ang partnership kay Florence Salazar. Sa loob ng opisina ni Ricardo, nagbubulungan sina Ricardo at Doña Consuelo. "Ma, kailangan nating makuha ang tiwala ng babaeng yan. Kung hindi, malulugi tayo." Bulong ni Ricardo habang nakatingin sa mga financial report na pula ang lahat ng numero. "Hindi ko mapigilan ang kaba ko, Ricardo," sagot ni Doña Consuelo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang alahas. "Tuwing nakikita ko ang mga mata ng babaeng yan, may kung anong nakakatakot na alaala ang bumabalik. Para siyang
Para siyang multo ng nakaraan. Sa kabilang banda, si Flor ay nasa kanyang sariling opisina, nakatingin sa isang monitor na nagpapakita ng real-time na galaw ng stock market. Kasama niya si Clara, ang babaeng pinalit sa kanya, na ngayon ay nagsisilbi bilang liaison officer ng kumpanya. Pumasok si Clara ng walang katok, ang mukha ay puno ng matamis na ngiti na pilit at plastic. Miss Salazar, pinapapunta kayo ni Ricardo sa main office para sa finalization ng contract. Wika ni Clara habang sinusuri ang bawat sulok ng silid ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, naghahanap ng kahit anong senyales na hindi siya komportable. Tumayo si Flor at inayos ang kanyang blazer. Salamat, Miss Clara. Sabay na tayo. Habang naglalakad sa mahabang hallway ng De Silva Building, tumigil si Clara sa tapat ng isang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Isang litrato ng pamilya De Silva, 10 taon na ang nakalilipas. Dati, may asawa ang asawa ko. Isang babaeng walang kwenta, iyakin, at puro pagtitiis lang ang alam. Buti na lang at nawala na siya sa eksena. Napakagulo ng buhay namin noon dahil sa kanya. Ramdam ni Flor ang pagpintig ng kanyang sentido, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Lumingon siya kay Clara. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Bakit mo sinasabi sa akin yan, Miss Clara? Is this a warning o baka naman takot ka na bumalik ang multo ng nakaraan? Natigilan si Clara. Ang ngiti sa labi nito ay unti-unting naglaho. Anong ibig mong sabihin? Ang sabi ko lang, patuloy ni Flor. Ang boses ay mahinhin, ngunit matalim tulad ng labaha. Ang bawat taong nagtataksil sa kanilang kapwa ay parang nagtatanim ng sarili nilang katapusan. Minsan, ang basahan na itinapon mo sa putikan, siya pa ang magiging dahilan kung bakit ka mawawalan ng tirahan. Pagpasok nila sa opisina ni Ricardo, tumayo ang lalaki at sinalubong sila ng may labis na pagkakasundo. Miss Salazar, handa na ang mga dokumento. Inilapag ni Flor ang kontrata sa mesa. Hindi niya ito tiningnan. Sa halip, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ricardo. Ricardo, bago ko pirmahan ito, may isa akong kondisyon. Gusto ko, sa susunod na board meeting, ilabas ninyo ang lahat ng listahan ng mga ari-arian na nakuha ninyo mula sa mga naunang partner na nabigo. Namutla si Ricardo. Ang kanyang kamay na humahawak sa bolpen ay biglang nanginig. Bakit yan ang hinihingi mo? Dahil gusto kong malaman kung gaano kayo ka-transparent sa inyong mga kasosyo. Sagot ni Flor. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayaw ko lang na maulit ang kasaysayan kung saan ang mga taong nagtiwala sa inyo ay nauwi sa wala. Habang nakatingin si Ricardo sa mga papeles, hindi niya napansin ang isang maliit na detalye sa sulok ng kontrata. Isang tatak na ginagamit lang ng pamilya ng ama ni Flor. Isang marka na sa tingin ni Doña Consuelo ay matagal na nilang sinunog. Simula na ng pagkabahala ninyo. Hindi pa ako naglalabas ng tunay na bala. Pero parang gusto niya na agad sumuko. Ang tensyon sa loob ng conference room ay parang isang kawad ng kuryenteng handa ng pumutok. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng mahinang lagitik ng orasan sa dingding. Nakatitig si Ricardo sa kontrata. Ang kanyang pawis ay unti-unting namumuo sa no. Alam niyang may mali, pero hindi niya maipaliwanag kung ano. Miss Salazar, ang mga dokumentong ito ay napakadetalyado. Wika ni Ricardo, sinusubukang itago ang pagkataranta sa kanyang boses. Hindi ba masyadong maaga para sa isang audit ng mga nakaraang ari-arian? Inilabas ni Flor ang kanyang telepono at ipinatong ito sa mesa ng may kalabog. Business is about trust, Mr. De Silva. Kung wala kayong itinatago, bakit kayo natatakot na ilabas ang mga record na ito? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Consuelo. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagdududa. Enough! Sigaw niya. Ricardo, huwag mong pirmahan ang kontratang yan. Lumingon si Flor sa matanda.
Ang kanyang tingin ay matalas at mapanghamon. Doña Consuelo, anong kinatatakutan ninyo? Ang katotohanan ba? Lumapit si Doña Consuelo kay Flor. Ang bawat hakbang ay may kasamang pagbabanta. Sino ka ba talaga? Ang kilos mo, ang paraan ng pananalita mo, may pagkakahawig ka sa taong matagal na naming ibinaon sa limot. Anong pakay mo sa pamilya namin? Tumayo si Flor ng dahan-dahan. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad na hindi matatawaran. Ang pakay ko? Ang mabawi ang hustisya para sa mga taong walang kalaban-laban. At kung sa tingin nyo ay ibinaon nyo na ang nakaraan, nagkakamali kayo. Ang katotohanan ay parang damo. Kahit anong putol nyo, tutubo at tutubo pa rin ito. Hindi na napigilan ni Ricardo ang kanyang sarili. Miss Salazar, you're crossing the line. Hindi namin kailangan ang investment mo kung ganyan ang magiging trato mo sa amin. Sigurado kayo? Tanong ni Flor, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto. Dahil ang balita ko, ang mga bangko ay magsisimula na ring mag-audit sa inyong mga account bukas. At kung hindi nyo mailalabas ang mga dokumentong hinihingi ko, baka ang kumpanya nyo na ang maging kasaysayan. Paglabas ni Flor ng opisina, narinig niya ang paghagis ni Ricardo ng mga upuan sa loob. Galit na galit ang mga ito. At doon pa lang, alam ni Flor na tama ang kanyang ginagawa. Sa labas ng building, naghihintay si Mang Tino sa loob ng sasakyan. Flor, kumusta? Tanong ng matanda. Galit na sila, Mang Tino. Sagot ni Flor habang sumasakay sa sasakyan. At kapag galit na ang isang tao, doon sila nagkakamali. Doon sila gumagawa ng mga desisyong ikapapahamak nila. Sa loob ng mansyon ng mga De Silva, hindi mapakali si Doña Consuelo. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa drawer. Ang litrato ni Flor noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang babaeng nasa litrato ay may suot na kuwintas na hugis agila. Hindi ito maaari, bulong ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Patay na siya. Dapat ay patay na siya. Hindi mo ba alam, Doña Consuelo? Ang mga taong itinuring ninyong patay na ay madalas na bumabalik para singilin ang mga utang na hindi nyo nabayaran. Ang gabi ay balot ng dilim. Ngunit sa mansyon ng mga De Silva, ang mga ilaw ay nananatiling nakabukas. Hindi nakatulog sina Ricardo at Doña Consuelo. Ang bawat anino sa dingding ay tila isang sumbat mula sa nakaraan. Si Clara naman, sa halip na magpahinga, ay abala sa pag-access sa computer ni Ricardo. Florence Salazar. Florence Salazar. Bulong niya habang mabilis na nagtatype sa keyboard. Sa loob ng ilang buwan, naramdaman ni Clara na may kakaiba sa babaeng ito. Ang paraan ng pagtingin nito kay Ricardo, hindi ito tingin ng isang negosyante, kundi tingin ng isang taong puno ng matinding poot. Nang bumukas ang isang file sa database ng kumpanya, nanlaki ang mga mata ni Clara. Wala itong nakitang background check tungkol kay Florence Salazar sa ibang bansa. Sa halip, nakita niya ang isang lumang record ng isang empleyado na matagal na nilang kinalimutan. Impossible, wika niya. Ang pangalan sa record ay Flor de Lisa. Sa kabilang panig ng lungsod, si Flor ay nasa kanyang tahimik na apartment. Hawak niya ang isang lumang diary ng kanyang ama. Binabasa niya ang mga pahina. Ang bawat salita ay tila isang gabay sa kung paano niya wawasakin ang imperyong itinayo ng mga De Silva mula sa dugo at luha ng kanyang pamilya. Flor, kailangan natin mag-ingat. Babala ni Mang Tino na pumasok dala ang isang tasa ng tsaa. Naramdaman ko na may sumusunod sa atin kanina. Baka napapansin na nila ang iyong pagkakakilanlan. Huminga ng malalim si Flor. Hayaan mo sila, Mang Tino. Gusto ko nga na malaman nila. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata bago ko sila tuluyang pabagsakin. Ang 10 taon ng paghihirap ko, hindi sapat ang pera para bayaran yon. Gusto ko ng katarungan. Biglang tumunog ang telepono ni Flor. Isang unregistered number. Nang sagutin niya ito,
Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging mabigat na paghinga lamang ang kanyang naririnig. "Sino to?" tanong ni Flor. Alam na namin. Boses ni Ricardo ang narinig niya, malalim at puno ng banta. Alam na namin kung sino ka. At kung sa tingin mo ay makakaganti ka, nagkakamali ka. Huwag mong susubukan ang pasensya namin, Flor. Binitawan ni Flor ang telponyo ng may matamis na ngiti. Hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng tagumpay. Nalaman na nila, maganda. Kinabukasan, sa isang marangyang cafe, hinarap ni Flor si Clara. Hindi na ito ang plastik na ngiti na nakita niya noon. Ngayon, ang mukha ni Clara ay puno ng pagkamuhi at takot. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Tanong ni Clara habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Flor. Ikaw ang asawa ni Ricardo, ang babaeng itinapon namin sa putikan. At ngayon, sagot ni Flor, ang kanyang boses ay kalmado at mapanghamon. Ang babaeng yan ang may hawak ng lahat ng ari-arian na ninakaw ninyo. Ano ang gagawin mo, Clara? Magmamakaawa ka rin ba tulad ng ginawa ko noon? Tumayo si Clara at muntik nang itapon ang baso ng tubig sa mukha ni Flor, ngunit pinigilan siya ng mga customers sa paligid. Ang mukha ni Clara ay namula sa galit. Hindi ka magtatagumpay, sigaw ni Clara. Ngunit bago pa makalayo si Clara, hinawakan ni Flor ang kanyang pulso ng mahigpit. Tapos na ang panahon ninyo, Clara. Ang bawat pangako ay may katapusan, at ang sa inyo, ngayon na ang simula. Sa bawat hakbang na ginagawa ninyo, mas lalo ninyong pinapabilis ang inyong sariling pagbagsak. At wala nang makakapigil pa sa agos ng hustisya. Ang pagbubunyag ni Clara ay naging mitsa ng isang malaking pagsabog sa mansyon ng mga De Silva. Pag-uwi ni Clara, agad ning ibinulgar ang lahat kay Ricardo at Doña Consuelo. Ang mansyon, na dati ay tahimik, ay napuno ng sigawan at kalampag ng mga gamit. Flor de Lisa, ang babaeng inilimos lang natin ang pagkain, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa sobrang galit. Paano niya nagawang paglaruan ang kumpanya natin? Hindi ito maari, wika ni Doña Consuelo. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, hinihingal. Ang perang ginamit niya, saan galing ang pondong yon? Ricardo, kailangan nating pigilan ang merger na yan bago pa niya makuha ang ganap na kontrol sa board. Ngunit huli na ang lahat. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Flor sa loob ng isang gusaling pag-aari na pala niya. Sa harap niya ay isang laptop kung saan nakabukas ang main dashboard ng De Silva Transport. Isang pindot lang niya, lahat ng pondo ng kumpanya ay magsisimulang mailipat sa isang trust fund na siya ang may hawak. Mang Tino, handa na ba ang mga press release? Tanong ni Flor. Oo, Flor. Lahat ng dokumento tungkol sa ilegal na paggamit nila sa pangalan ng iyong ama ay handa na ring ipadala sa Securities and Exchange Commission, sagot ni Mang Tino. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang ipinatawag ng mga De Silva. Ang layunin ay tanggalin ang lahat ng shares ni Florence Salazar. Ngunit pagpasok pa lang nila sa boardroom, sinalubong sila ng isang eksena na hindi nila inaasahan. Nasa loob na ng silid si Flor, nakaupo sa pinakauluhan ng mesa. Sa tabi niya ay ang mga abogado ng pamilyang Salazar, ang pamilyang inaakala nilang matagal nang naglaho. Bakit ka nandyan? Sigaw ni Ricardo habang itinuturo si Flor. Labas! Hindi ka kabilang sa board na ito! Tumayo si Flor. Ang kanyang suot na puting blazer ay kasing linis ng kanyang determinasyon. Ricardo, Doña Consuelo, huwag kayong magkamali. Ang upuang ito at ang lahat ng pinatatakbo ninyo ay hindi sa inyo. Ito ay pinaghirapan ng ama ko at ninakaw ninyo lang. Binuksan ni Flor ang isang projector sa harap. Ipinakita nito ang mga ebidensya ng pag-falsify ng mga pirma ng kanyang ama at ang mga sikretong account kung saan nila inilagay ang perang kinurakot nila. Ang lahat ng board members ay napasinghap. Ang mga bulong-bulungan sa loob ng silid
ay naging malakas na ingay ng pagkamuhi sa pamilya de Silva. "Hindi yan totoo!" sigaw ni Doña Consuelo. Pero wala nang nakikinig. Inilabas ni Flor ang isang dokumento at inilapag ito sa harap ni Ricardo. "Ito ay demanda para sa lahat ng krimeng ginawa nyo. Pero may choice kayo. Pirmahan nyo ang pagbitiw sa lahat ng shares nyo at hayaan ninyong ang kumpanya ay bumalik sa tamang kamay o haharapin ninyo ang hustisya sa loob ng kulungan." Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatingin kay Ricardo. Ang lalaking dati ay mayabang at mapang-api, ngayon ay tila isang maliit na bata na nawala ng boses. Ang kanyang buong mundo, ang kanyang reputasyon at ang kanyang kayamanan ay unti-unting gumuho sa harap ng babaeng dati niyang minamaliit. Hindi ito lang ganti. Ito ang pagbabalik ng lahat ng kinuha ninyo sa akin. Ang katahimikan sa boardroom ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Si Ricardo, na dati ay may tindig ng isang hari, ay nakayuko na lamang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Si Doña Consuelo naman ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ay ngayon ay nanglalabo sa takot at kahihiyan. "Ricardo, pirmahan mo na," bulong ni Doña Consuelo. Ang boses ay basag at mahina. Wala na ang kapangyarihang dati niyang ipinagmamalaki. Dahan-dahan, kinuha ni Ricardo ang bolpen. Ang bawat letra ng kanyang pirma sa dokumento ng pagbitiw ay parang pagpirma sa kanyang sariling hatol. Sa bawat hagod ng tinta, unti-unting nawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Nang matapos siya, itinigil niya ang bolpen at tumingin kay Flor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. "Masaya ka na ba, Flor? Nakuha mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang kapangyarihan. Masaya ka na ba dahil sinira mo kami?" tanong ni Ricardo. Ang tono ay puno ng pait. Tumayo si Flor at dahan-dahang lumapit kay Ricardo. Hindi siya lumapit para ipagdiinan ang pagkatalo nito, kundi para harapin ito ng may dignidad. "Ricardo, kailanman ay hindi ko ginusto na sirain kayo. Ang ginawa niyo sa akin, ang pagtrato niyo sa akin na parang wala lang, yon ang sumira sa inyo. Ako? Ginawa ko lang ang kailangang gawin para mabawi ang dangal ng ama ko." Umalis si Flor sa boardroom. Iniwan ang mag-ina na nakaupo sa gitna ng silid, na parang mga estrangjero sa sarili nilang teritoryo. Sa labas, sinalubong siya ni Mang Tino. "Tapos na ba, Flor?" tanong ng matanda. "Tapos na ang unang yugto, Mang Tino," sagot ni Flor habang tumitingin sa malawak na syudad mula sa glass window ng gusali. "Pero ang sakit, hindi pa rin nawawala. Akala ko magiging masaya ako, pero bakit parang mabigat pa rin?" Huminga ng malalim si Mang Tino. "Dahil ang hustisya ay hindi nagtatanggal ng hapdi ng nakaraan, Flor. Nagbibigay lang ito ng espasyo para sa paghilom." Samantala, sa labas ng building, naghihintay ang mga media. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng De Silva Transport ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang mga tao, na dati ay hinahangaan ng pamilyang ito, ngayon ay nagbubulungan at nagtataka sa kanilang mga krimen. Sa kabilang banda, si Clara, nang malamang wala na silang hawak na kapangyarihan, ay mabilis na nag-impake ng kanyang mga gamit. Sinubukan niyang tawagan si Ricardo, ngunit hindi na nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Ang kanyang pagmamahal na nakabatay sa kayamanan ay natunaw ng mabilis gaya ng yelo sa init ng araw. Ngunit habang naglalakad si Flor patungo sa kanyang sasakyan, isang anino ang humarang sa kanyang dadaanan. Isang matandang babae, nanlilimahid at mukhang nawawala sa sarili, ang biglang humawak sa kanyang braso. "Flor? Anak?" Napatigil si Flor. Ang boses na iyon, isang boses na matagal na niyang hinahanap sa gitna ng mga panaginip. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa harap niya ay isang babae na ang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit may bahid ng kalungkutan.
Inay, sa gitna ng lahat ng gulo at paghihigante, ang isang tanong na matagal na niyang kinalimutan ang biglang lumitaw. Paano niya nga ba natagpuan ang kanyang ina sa gitna ng lahat ng ito? Ang oras ay tila huminto. Ang ingay ng syudad, ang mga flash ng kamera ng mga media sa malayo, at ang bawat tibok ng puso ni Flor ay tila naging isang malabong bulong na lamang. Hawak ng matanda ang kanyang braso. Ang mga kamay nito ay magaspang, nangangatog, ngunit may init na nagpapatagos sa kanyang balat. Inay, ikaw ba talaga yan? Bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-itan ng pag-asa at takot na baka isang panaginip lamang ito. Ang matanda ay unti-unting numiti, isang ngiting punong-puno ng pagdurusa, pero puno rin ng pagmamahal. Flor, anak ko, hinanap kita sa bawat panaginip ko. Akala ko, hindi na tayo magtatagpo bago ako tuluyang lamunin ng dilim. Si Mang Tino, na nasa malapit, ay hindi napigilang mapahikpi. Ang pagtatagpo na ito ay isang himalang matagal nilang ipinagdasal. Agad na niyakap ni Flor ang kanyang ina, hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanila sa kalsada. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hugas ng 10 taon ng pait at pangungulila. Inay, bakit? Bakit hinayaan nilang mangyari ito sa atin? Tanong ni Flor habang hinahalikan ang noo ng kanyang ina. Dahil sa takot, anak, sagot ng ina, ang kanyang boses ay mahina. Ginamit nila ako para takutin ang iyong ama. Itinago nila ako sa isang lugar kung saan walang makakahanap. Ngunit ang pag-ibig sa isang anak, ang pag-ibig na yan ang nagbigay sa akin ng lakas na tumakas. Sa gitna ng kanilang pagyakap, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap nila. Bumaba si Ricardo. Ang kanyang mukha ay halatang galing sa matinding pag-inom at pagdurusa. Tiningnan niya sina Flor at ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Consuelo? Si Rosa? Buhay siya? Boses ni Ricardo, hindi makapaniwala. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Flor. Ang kanyang boses ay punong-puno ng babala. Hinarap niya si Ricardo ng may matapang na tindig habang protektadong nakayakap sa kanyang ina. Sapat na ang pinsalang idinulot ninyo. Kung balak mong saktan ulit ang pamilya ko, sisiguraduhin kong hindi lang ang kumpanya ninyo ang mawawala sa inyo. Napayuko si Ricardo. Ang kanyang pagmamataas ay tila tuluyang naglaho. Hindi. Flor, hindi ko alam. Hindi ko alam na itinatago nila siya. Hindi mo alam? O ayaw mo lang malaman dahil mas mahalaga sa iyo ang kapangyarihan? Matalim na tanong ni Flor. Ricardo, wala ka ng lugar dito. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga awtoridad. Tinalikuran ni Ricardo ang dalawang babae. Ang kanyang paglakad ay mabigat, puno ng pagsisisi na tila wala ng lunas. Pagkasakay sa sasakyan, dahan-dahang hinaplos ni Flor ang buhok ng kanyang ina. Inay, ligtas ka na. Hindi na sila muling makalalapit sa atin. Tumingin ang kanyang ina sa labas ng bintana, sa gusaling dati nilang pag-aari na ngayon ay nabawi na nila. Anak, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpaparusa sa kanila. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Patawad, inay? Tanong ni Flor. Ang kanyang isip ay naglalaban. Matapos nilang sirain ang buhay natin, ang galit ay parang lason na iniinom mo habang inaasahan mong ang kalaban mo ang mamatay. Sagot ng ina. Huwag mong hayaang ang mga De Silva ang magdikta sa kung anong uri ng tao ang magiging ikaw. Ang mga salita ni inay ay parang isang malamig na tubig sa nagbabagang apoy ng aking paghihigante. Pero kaya ko ba? Kaya ko bang palayain ang lahat ng sakit nang hindi ko nararamdaman na natatalo ako? Ang mansyon ng mga De Silva ay naging isang tahimik na puntod ng kanilang nakaraang karangyaan. Wala na ang mga kasambahay, wala na ang mga mamahaling gamit na unti-unting kinukuha ng mga bangko bilang bayad sa kanilang mga utang.
Sa loob ng malawak na salas, nakaupo si Doña Consuelo sa isang sirang upuan. Hawak ang isang basong tubig na tila ito na lamang ang natitirang yaman sa mundo. Pumasok si Flor, kasama si Mang Tino. Ang pagdating niya ay hindi nadala ang pot, kundi ang kalmadong presensya ng isang taong alam na ang buong katotohanan. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa. Siya na ngayon ang may hawak ng susi sa kinabukasan ng pamilyang ito. Consuelo, tawag ni Flor. Ang pagtawag niya sa pangalan ng biyenan ng walang anumang titulo ay nagpakaba sa matanda. Tumingin si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, punong-puno ng pagkatalo. Bakit ka ba narito? Nakuha mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, pati ang anak ko ay tuluyan mo nang inilayo sa akin. Hindi ko inilayo si Ricardo, sagot ni Flor. Ang boses ay seryoso, ngunit hindi marahas. Sila ang naglayo sa kanilang sarili sa akin, dahil sa kanilang sariling mga desisyon. Narito ako para sa huling hiling ng aking ina, ang pagpapatawad. Napahinto si Doña Consuelo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Pagpapatawad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa inyo? Oo, sagot ni Flor. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang bag, isang kasulatan na nag-aalis sa lahat ng kasong kriminal laban sa pamilya de Silva. Pinapatawad ko kayo. Hindi dahil sa tingin ko ay deserve ninyo ito, kundi dahil ayaw ko ng mabuhay na may dalang poot na sumisira sa puso ko. Pero may kapalit ito. Ano? Tanong ng matanda, na tila gulat na gulat sa kabutihan ng loob ni Flor. Dapat ninyong aminin sa publiko ang lahat ng inyong ginawa. Ang pandaraya, ang pagtatago sa ina ko, at ang lahat ng kasinungalingan ninyo sa loob ng nakaraang dekada. Pagkatapos nito, lisanin ninyo ang lungsod na ito. Huwag na kayong magpapakita pa sa amin. Tumingin si Doña Consuelo sa dokumento. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila nabawasan sa isang iglap. Ngunit ang kahihiyan ay nananatiling nakabaon sa kanyang pagkatao. Bakit mo ito ginagawa? Dahil gusto kong matutunan ninyong mamuhay sa katotohanan, sagot ni Flor habang naglalakad patungo sa pinto. At ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang parusa na maibibigay ko sa inyo. Paglabas ni Flor ng mansyon, sinalubong siya ng simoy ng hangin na tila mas sariwa kaysa dati. Nakita niya si Ricardo sa labas, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Mukhang naghihintay sa kanya. Ang lalaking dati niyang asawa ay mukhang matandang-matanda na ang mukha. Flor, tawag ni Ricardo. Hindi na siya ang mayabang na lalaki noon. Pinatawad mo na kami? Hindi tumingin si Flor sa kanya. Pinatawad ko na kayo, Ricardo, pero ang pagtitiwala ay hindi na mababalik kailanman. Iba na ang landas na tinatahak ko, at sana, sa pagkakataong ito, piliin ninyong maging totoo sa inyong sarili. Sumakay si Flor sa kanyang sasakyan. Habang humaharurot ito palayo, ramdam niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi ito kagalakan, hindi rin ito lungkot. Ito ay kapayapaan. Isang kapayapaan na matagal niyang hinanap sa gitna ng unos. Hindi ko kailangang manalo sa pamamagitan ng pagwawasak sa kanila. Nanalo ako dahil nanatili akong tao habang sila ay unti-unting nawala ng dangal. Ang mga araw na sumunod ay naging malinis at payapa. Ang mga de Silva ay tuluyang lumisan, tulad ng napagkasunduan, dala ang bigat ng kanilang mga pagkakamali patungo sa isang probinsya sa malayo, kung saan hindi sila kilala. Ang pangalan ni Flor ay muling nagliwanag sa mundo ng negosyo, hindi bilang isang biktima ng pagtataksil, kundi bilang isang matapang na babaeng nagbalik ng katarungan. Gayunpaman, sa loob ng mansyon na ngayon, ay pag-aari na niya, nakaramdam si Flor ng isang uri ng kalungkutan na hindi niya inaasahan. Ang bahay ay malawak, maganda at tahimik. Sobrang tahimik. Anak, bakit malalim ang iniisip mo? Tanong ng kanyang ina habang naghahanda sila ng tanghalian sa kusina. Ang kanyang ina ay unti-unti nang bumabalik ang sigla
Ngunit may mga gabi pa ring nagigising itong sumisigaw sa takot. Ngumiti si Flor, isang ngiting hindi napilit. Inay, iniisip ko lang kung paano magpatuloy. Lahat ng hangarin ko noon, ang makagante, ang mabawi ang kumpanya, ang mapatunayan na hindi ako basura, nagawa ko na. Pero ngayon, parang hindi ko alam kung ano ang gagawin sa sarili ko. Hinawakan ng ina ang kanyang kamay. Hindi mo kailangan magkaroon ng malaking misyon araw-araw, Flor. Ang tunay na buhay ay nasa maliliit na bagay. Ang pagluluto natin, ang pagtatanim sa hardin, ang panonood ng paglubog ng araw. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang matutong mamuhay ng simple pagkatapos ng malaking unos. Sa hapon na yon, naglakad-lakad si Flor sa isang parke malapit sa kanilang tirahan. Doon, nakita niya ang ilang bata na naglalaro ng patintero. Ang kanilang tawanan ay parang musika na nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling kabataan. Bago ang lahat ng pagdurusa, bago ang pamilyang De Silva. Isang bata ang aksidenteng natumba at nagkasugat sa tuhod. Agad siyang lumapit, kinuha ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang sugat ng bata. Huwag kang umiyak, malambot niyang wika. Maghihilong din yan. Nang tumingala ang bata at ngumiti sa kanya, parang isang malaking bato ang nalaglag mula sa kanyang balikat. Maghihilom din yan. Ang katagang binitawan niya sa bata ay siya ring kailangan niyang sabihin sa sarili. Pag-uwi niya, nakita niya si Mang Tino na naghihintay sa veranda. Flor, may dumating na liham para sa iyo. Mula ito sa isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse. Gusto nilang kunin ka bilang keynote speaker para sa kanilang taunang event. Kinuha ni Flor ang liham. Hindi ito tungkol sa negosyo, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtulong sa iba na mahanap ang kanilang boses. Ang boses na halos mawala sa kanya noong siya ay nasa loob ng mansyon ng mga De Silva. Tanggapin mo, Mang Tino, sagot ni Flor. Sigurado ka ba? Oo, sagot ni Flor. Ang bawat sugat na natanggap ko ay naging aral, at ang bawat aral ay dapat maging ilaw para sa iba. Ang paghihiganti ay tapos na, pero ang pagtulong, yan ang magiging bagong yugto ng buhay ko. Sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, nakatulog si Flor ng mahimbing. Wala ng mga anino ng nakaraan, wala ng mga bangungot. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa kanyang bintana, ang saksi sa isang babaeng hindi lang bumangon, kundi natuto ring lumipad ng mataas. Hindi na ako ang basahan na tinapakan nila noon. Ako na ang hangin na nagdadala ng pagbabago. Ang paglipas ng mga buwan ay naging saksi sa isang Flor na malayo na sa babaeng takot at mapagtiis. Ang bawat pagdalaw niya sa mga women's shelter ay hindi lamang pagbibigay ng tulong pinansyal. Ito ay pagbabahagi ng kanyang sariling kwento. Bawat luhang pinupunasan niya mula sa mga mata ng ibang kababaihan ay parang unti-unting pagbura sa sarili niyang mga peklat. Isang hapon habang nag-aayos ng mga donasyon sa opisina ng foundation, isang pamilyar na anino ang huminto sa pintuan. Si Ricardo. Ngunit wala na ang dating yabang sa kanyang tindig. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagkamuhi ay bakas na ngayon ang pagpapakumbaba. Flor, tawag nito, medyo nag-aalinlangan. Tumigil si Flor sa kanyang ginagawa. Tiningnan niya si Ricardo nang may kalmadong ekspresyon. Ricardo, anong ginagawa mo rito? Hindi ako naparito para manggulo. Mabilis na sagot ni Ricardo. Nabalitaan ko ang tungkol sa foundation. Gusto ko lang magpasalamat. Dahil sa pagpapatawad mo, nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang buhay ng malinaw. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang maliit na logistics company sa probinsya. Hindi bilang boss, kundi bilang empleyado. Mahirap pero mas payapa. Tumango si Flor. Mabuti kung ganoon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap ng realidad, Ricardo. Flor, dagdag ni Ricardo,
Ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong wala na ako sa posisyong maghingi ng tawad o balikan ang nakaraan. Pero gusto ko lang malaman mo, ang lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, araw-araw ko itong bela. Patawad. Sa sandaling yon, nakita ni Flor ang kanyang sarili, 10 taon ang nakalilipas. Ang babaeng nagmamakaawa para sa pagmamahal ng lalaking ito. Ngayon, ang lalaking yon ay nasa harap niya, nagmamakaawa para sa kapayapaan ng loob. Nakaramdam siya ng awa, hindi dahil sa estado nito ngayon, kundi dahil sa sayang ng mga taon na sana ay naging masaya sila kung hindi naging bulag ang lalaki sa kasakiman. Ricardo, ang tawad ay naibigay ko na. Pero ang nakaraan ay mananatiling nakaraan. Huwag mo nang balikan ang mga bagay na wala na. Magpatuloy ka sa buhay mo at gawin mong tama ang bawat desisyon mo mula ngayon. Tumalikod si Ricardo at sa bawat hakbang nito palayo, ramdam ni Flor na tuluyan na ring naputol ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Hindi na ito puot, hindi na ito sakit. Ito ay pagsasara ng isang mahabang kabanata. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina na may dalang mga sariwang bulaklak mula sa hardin. Anak, ang ganda ng ngiti mo. Ano ang nangyari? Inay, sagot ni Flor habang yumayakap sa kanyang ina. Naramdaman ko ang tunay na laya, hindi sa pagpaparusa sa kanila, kundi sa pagtanggap na ang buhay ay puno ng pagbabago. Sa gabing iyon, habang tinitingnan niya ang mga bituin, napagtanto ni Flor na ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa isang babaeng natutong mahalin ang sarili higit sa sinuman. Ang bawat pagsubok ay hindi para sirain siya, kundi para hubugin ang isang bersyon ng kanyang sarili na hindi na matitinag ng kahit sinong tao. Ang mundo ay patuloy na iikot. Ang mga tao ay darating at aalis. Pero ang pag-ibig ko sa sarili ko at sa aking ina, ito ang pundasyong hindi na kailanman magigiba. Ang mga sumunod na buwan ay naging payapa. Isang mahabang pahinga para sa pusong dati ay puro sugat. Ang foundation ni Flor ay naging isang malawak na simbolo ng pag-asa. Maraming kababaihan ang lumapit, humingi ng payo, at nagbahagi ng kanilang sariling mga pasanin. Sa bawat kwentong naririnig ni Flor, lalo niyang napagtanto na ang kanyang karanasan ay hindi isang sumpa, kundi isang aral. Isang araw, habang nasa loob ng kanyang opisina, pinisita siya ni Mang Tino. May bitbit itong isang lumang kahon na matagal na nakatago sa atik ng bahay ng kanyang ama. Flor, nakita ko ito habang naglilinis ako. Sa tingin ko, panahon na para buksan mo ito. Pinuksan ni Flor ang kahon. Sa loob nito ay hindi alahas o pera, kundi mga sulat, mga liham na isinulat ng kanyang ama para sa kanya nung siya ay bata pa lamang. Ang bawat sulat ay puno ng payo, pangarap at pagmamahal. May isang liham na nakatutok sa isang espesyal na mensahe. Flor, anak, kung mababasa mo ito, sana ay natagpuan mo na ang iyong halaga. Hindi sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka. Ang tunay na yaman ay ang puso na marunong magpatawad at ang isip na marunong lumaban ng tama. Napayak si Flor habang binabasa ang mga kataga. Ang kanyang ama, kahit na wala sa kanyang tabi ng mahabang panahon, ay kilalang-kilala siya. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pait, ang tagumpay at ang pagpapatawad, ay bahagi ng paglalakbay na itinadhana para sa kanya. Mang Tino, wika niya, ang boses ay puno ng emosyon. Salamat. Dahil sa iyo, hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nuumiti ang matanda. Flor, ikaw ang nagdala sa iyong sarili rito. Ako ay tagagabay lamang. Sa hapong iyon, nagpasya si Flor na pumunta sa puntod ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng nara, naupo siya at nag-alay ng mga bulaklak. Ang hanging umiihip ay tila isang haplos ng kanyang ama sa kanyang buhok. Itay, bulong niya.
Nagawa ko na. Ang katarungan ay naibigay ko, at ang kapatawaran ay naibigay ko na rin. Sana ay ipinagmamalaki mo ako. Walang sumagot. Ngunit ang katahimikan ng paligid ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng pagiging buo. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanyang buhay ngayon, ang kanyang kalayaan, ang kanyang mga layunin, at ang pagmamahal ng kanyang ina, ang pinakamagandang sagot sa lahat ng sakripisyo. Pagbaba niya mula sa sementeryo, nakita niya ang mga bata sa labas na masayang naglalaro. Ang mundong ito ay puno pa rin ng dilim, oo, pero puno rin ito ng liwanag kung pipiliin mong hanapin ito. Si Flordelisa, ang babaeng dati ay itinapon sa putikan, ay isa ng punong kahoy na malalim ang ugat at malawak ang mga sanga na nagbibigay ng lilim sa iba. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala, kundi isang hagdan. Bawat baetang ay inakyat ko, at ngayon, nasa tuktok na ako. Hindi para tumingin ng mababa sa iba, kundi para maging gabay sa mga taong nasa ibaba pa. Ang huling kabanata ng buhay ni Flor bilang isang biktima ay tuluyan ng natuldukan. Sa araw na ito, ginanap ang taunang pagtitipon ng foundation sa isang malawak na harden. Libu-libong tao ang dumalo. Mga kababaihang dati ay nawalan ng pag-asa. Mga pamilyang nabuo muli. At mga taong natutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Nakatayo si Flor sa entablado. Ang kanyang suot na simpleng bestida ay hindi kasing kinang ng mga alahas na suot niya nung siya ay Florence Salazar. Ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay walang katumbas. Sa harap ng napakaraming tao, hindi siya naghanda ng mahabang talumpate tungkol sa kanyang tagumpay sa negosyo o sa pagbagsak ng mga De Silva. 10 taon na ang nakalilipas, panimula ni Flor. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katapatan. Dito sa lungsod na ito, may isang babaeng itinapon sa gitna ng ulan. Akala niya, ang buhay niya ay nagtapos na sa gabing yon. Akala niya, ang pagiging basahan ang kanyang tadhana. Tumahimik ang buong harden. Bawat isa ay nakikinig, ramdam ang bawat hibla ng sakit at ligaya sa bawat salita ni Flor. Naisip ko noon, kailangan kong gumanti para mabawi ang dangal ko. Naisip ko na, kapag nakita ko silang nakaluhod, doon lang ako magiging buo. Pero mali ako. Ang paghihiganti ay isang sugat na kailanman ay hindi maghihilom kung patuloy mong lalagyan ng asin. Tumingin siya sa kanyang ina na nakaupo sa harap. Ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamataas na uri ng tapang. Dahil sa pagpapatawad, pinalaya ko hindi lang sila, kundi ang sarili ko mula sa bilangguan ng pot. Matapos ang kanyang pahayag, walang nakapagsalita agad. Ang lahat ay tila ninamnam ang bawat salita. Pagkatapos, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa buong lugar. Hindi ito palakpakan para sa isang matagumpay na negosyante. Ito ay palakpakan para sa isang babaeng nagtagumpay sa pinakamahirap na laban. Ang laban sa sariling puso. Pagkatapos ng event, habang dahan-dahang naglalakad si Flor sa harden, may lumapit sa kanya na isang matandang babae. Ito ay si Doña Consuelo. Mukha na siyang matanda, payat, at ang kanyang mga damit ay simple na lamang. Hindi na siya ang reyna ng mansyon, kundi isang babaeng bakas ang pagsisisi. Flor! Tawag ng matanda. Huminto si Flor. Consuelo, hindi ako naparito para humingi ng kahit ano. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto ko lang sabihin na nakita kita kanina sa entablado. Ang babaeng itinapon namin noon, siya ang pinakamahalagang taong nakilala namin. At ang pinakamalaking pagkakamali namin ay ang hindi pagkilala sa halaga mo. Tumango si Flor. Ang bawat pagkakamali ay aral, Consuelo. Sana ay natutunan ninyo ang aral na iyon. Hindi na tumugo ng matanda. Tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo. Unti-unting naglalaho sa dilim ng papalubog na araw. Si Flor ay hindi na lumingon.
Alam niyang ito na ang huling beses na magtatagpo ang kanilang mga landas. Pag-uwi niya, sa tapat ng pintuan, sinalubong siya ng liwanag na mga bombilya sa harden. Ang buhay ay hindi perpekto. Hindi ito laging masaya. Pero ang buhay niya ngayon ay tunay, totoo, payapa, at puno ng pagmamahal na siya mismo ang nagtanim. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang lahat ng laban ay may saysay. Hindi dahil sa kung ano ang nakuha ko, kundi dahil sa kung anong uri ng tao ang binuo ko sa gitna ng lahat ng ito. Lumipas ang 5 taon. Ang harden sa likod ng bahay ni Flor ay puno na ng mga bulaklak na kasingkulay ng bahaghari. Ang ingay ng mga bata sa kalapit na daycare center, ang proyekto ng kanyang foundation, ay musika sa kanyang pandinig. Nakatayo si Flor sa balkonahe, habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang hangin ay sariwa, dala ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampaguwita. Hindi na siya ang babaeng laging nagmamadali. Hindi na siya ang babaeng laging may patutunayan. Siya ay si Flor na natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng katahimikan. Sa tabi niya, dahan-dahang lumapit ang kanyang ina. "Anak, ang ganda ng umaga, no?" "Opo, inay," sagot ni Flor habang yumayakap sa balikat nito. Napakaganda. Sa loob ng 5 taon, marami ang nagbago. Ang mga De Silva ay tuluyan ng naglaho sa alaala ng lungsod. Nagpapakumbaba sa malalayong lupain. Ang mga ari-ariyang nabawi ni Flor ay hindi niya inangkin para sa sarili. Halos lahat ay ibinalik niya sa mga taong tunay na nangangailangan. Inilalaan ang bahagi nito para sa edukasyon ng mga kabataang kapos sa buhay.